Hello guys! Welcome back to my YouTube channels. Ayan, may pa-headband ako yun. So ngayon, babalikan natin yung mga napag-usapan natin nung nakaraan, 'di ba? Nag-usap tayo about sa kung paano tayo makakapag-apply ng Poland. So, yung first tip na binigay ko sa inyo is yung kung paano malalaman na legit yung agency na iyong pag-a-applyan. The next, of course, kung naka-apply ka na, so, ang next na niyan is yung pagpirma mo ng kontrata. So, kasing, halimbawa, yung agency mo kasi, pag binigay mo sa kanila yung CV mo sa kanila, sila na bahala mag-forward yan sa employer, kung saan mga employer yan sa Poland. Kasi marami namang mga factory sa Poland. So, iba't iba yan. So, depende kung saan nila yan maibigay, kung saan may available na nangangailangan ng workers. So, ano ba yung trabaho sa Poland? So, normally, ang Poland kasi is skilled lang yan. So, kailangan nila dyan ng mga sa pabrika. Ayan, unin sa pabrika. So, maganda naman sa Poland kasi ang kagandahan doon po, kaya yung ibang tao is, or karamihan sa kabayan is nagpupunta ng Poland kasi nga, maganda ang Poland. Yung Poland kasi, mayroon kang, pwede ka mag-apply ng permanent residence. After mo na stay doon ng 5 years na walang uwian sa Pilipinas, kaya mo ba? So, kung talagang gusto mo talaga na magkaroon ng residency doon, so, kailangan mo talaga, syempre, mag-i-effort ka din, diba? So, kahit gustong-gustong mo umuwi ng Pilipinas, kailangan mo pa rin talaga na mag-stay doon sa isang company lang, dapat 5 years. Kasi after ng 5 years mo na stay doon, pwede ka nang mag-apply for permanent residence. So, ngayon, bakit gustong-gusto nila? Kasi nga doon, meron ka ng permanent resident. Una-una yun na yun kasi kailangan makuha mo muna yun para madala mo ang family mo doon. So, para makasama mo na sila. Syempre, it's take time talaga. So, kailangan mo magtiyaga. Tapos, yung homesick mo talaga, di ba? Ma-homesick ka doon kasi nga, 5 years hindi ka uuwi. Pero okay lang yan. Pag nakuha mo naman yung residency, hindi mo makukuha mo na yung family mo sa Pilipinas. Magkakasama na kayo. So, ang kagandahan pa dun kasi is parang 2 days ang off. Kasi in 1 week, 'di ba, ang company nagbibigay ng isang day off. Plus Sunday kasi doon, ang Sunday nila doon sa Poland kasi is family day nila. So lahat ng mga establishmento is closed, nakasarado 'yan. Kaya kailangan yung before mag-Sunday or Saturday pa lang bumili ka na ng mga lulutuin mo kinabukasan Sunday kasi nga sarado yung mga grocery, yung mga malls, yan, lahat. Hindi ka pwedeng maglakwatsa sa mall pag Sunday doon kasi close lahat, yung mga grocery, close yan, mga supermarket, yung mga palengke na yan, close yan. So, yung gagawin mo bago mag-Sunday, bumili ka na ng mga iluluto mo for Sunday para hindi ka mamroblema kasi close talaga lahat. So, parang 2 days off. Imagine 2 days off. And ang kagandahan pa nito, pag doon ay holiday, kahit 3 days pa yan, 5 days pa yan, holiday talaga, wala talaga kayong paso. Kaya yung mga tao doon, ang ginagawa pag holiday is, pumupunta sa ibang lugar. Halimbawa, nagpupunta sila or nagtutour sila sa ibang, like sa Germany, sa Italy, sa Paris. Kasi ang Germany is 2 hours lang from Warsaw. So, nandun ka na agad sa may 'di ba, Germany. Kung gusto mo talaga maglibot-libot, o yan. Itaon mo lang talaga na wala kayong pasok. Kasi by train lang yan, 2 hours lang nandun ka na. Makakapaglibot ka na ng Germany. Tapos pwede ka rin punta sa Italy. So, ang kagandahan dun kasi sa Poland pa, isa pa is free accommodation and free transportation na. So, ngayon, yung halimbawa, dito sa Dubai, nagbabayad ka, 'di ba, ng bahay, tapos ng dewa mo. So, doon wala ka nang poproblemahin. So, ang poproblemahin mo na lang yung pagkain mo. Siguro naman, hindi ka na maggagastos ng sobrang lakas sa pagkain mo, lalo na kung mag-isa ka na lang. Tapos, ang kagandahan pa doon, pwede kang magtrabaho. Halimbawa,
wala kang pasok sa day off mo, wala kang manggagawin, pwede ka namang maghanap ng part-time doon. It's allowed. Yun ang kagandahan. At saka, ang ano doon, yung halimbawa pinag-uti kayo na company mo kasi nga maraming trabaho, kailangan ganyan-ganyan. So, may bayad pa rin yun. And then, ang kagandahan din, nag-i-increase din sila yearly. Katulad ng friend ko, nandun na kasi yung friend ko. So, alam ko kung anong nangyayari doon. Tinatanong ko sa kanya, nakichika-chika ako. So, kung ano mga nangyayari dyan, sabihan mo naman ako. So, ayun, yung mga sinasabi niya sa akin doon. So sinishare ko din sa inyo para alam nyo, aware kayo kung bakit maganda doon. Actually, ang Poland is Europe country siya, pero yung kanilang pera hindi pa siya euro. Baka magtanong kayo, euro ba? O malaki ng ano doon, trabaho do, sweldo. So hindi naman ganoon kalakihan, pero kung talagang gusto mong dalhin talaga yung family mo doon, mas maganda doon ka mag-start kasi nga stay ka lang ng 5 years, magiging ano ka na doon, parang citizens ka na. So, madadala mo ng family mo. Yun ang unang kagandahan. At saka, kasi Europe country na yun eh. Alam mo ba, kapag meron kang visa na ang Poland, 26 country, pwede kang pumunta. Wala kang magiging problema, di ba? Saya-saya, di ba? Malilibot mo ang Europe nang wala kang poproblemahin. Ang problema mo lang yung pamasahe mo, syempre. Pag gusto mo nang pumunta ng Paris, pwede ka namang mag-train or pwede ka namang airplane. Nabubulol na ako. Aeroplano na lang. Ayan. So, yun nga yung kagandahan doon, mga beshi. Kaya kailanganin kong pumunta din doon someday. Ayan. So, ang pera doon po ay hindi euro ha, inuulit ko. Ang pera doon ay, ano lang, yung pera nila. Poland, ano ba yun? Ano ba yung pera nila? Zloty ang tawag doon. Ayan. Nakakaloka, 'di ba? So ngayon, kapag ikaw ay nakuha mo na yung iyong contract mo, halimbawa, sabi nung agency mo, dumating na yung contract mo, mag-sign ka na. Dapat mo siyang i-sign kasi ang susunod na noon is your working visa mo na siya. Kailangan may visa ka na para makapag-apply ka na ng Poland visa. Kumbaga parang work permit mo, bibigyan ka na ng work permit kasi 'di ba dito naman may work permit tayo, 'di ba? Pag nag-apply ka dito. So bibigyan ka rin din ng work permit doon. Yung kontrata, bibigyan na 'yon sa iyo. So kailangan mong pirmahan kasi i-send back 'yan doon sa employer mo. Katulad nito, I'll show you some documents. Ito siya. Yan. Yan, oh. Ayan, katulad niyan, dapat may mga ganyan-ganyan. Ayan ko dyan. Tapos, dapat meron kayo ding letter of contract. Ayan, yung contract mo sa employer. Ayan. Bibigay yan sa'yo ng dapat. Ibibigay yan sa'yo. Tapos, ayan, marami yan. So, papakita ko na lang sa'yo sa susunod na mga video. So, ngayon, dito muna tayo matatapos kasi sobrang haba na. Baka kayo mainip na. So, subscribe naman kayo sa aking my YouTube channel para maging update kayo sa mga sasabihin ko tungkol sa my Poland. Kung paano yung process ng visa. So, pa-like lang po and subscribe. Thank you so much! Have a good day!